po agad natin. Ito pong ating talakayan. Kung matatandaan nyo, noong nakaraang araw, may natalakay po tayo na isang balita na kung saan mga kababayan may kinalaman po ito sa Quezon Road. Yung pinuntahan po ni PBBM, dyan po sa may Baguio mga kababayan, sa may Tuba Benguet. So ngayon, kung titingnan nyo pong mabuti, di ba may pinapakalat yung mga DD-set, nakapartido daw ni PBBM yung kontraktor ng proyekto na yon at pinapalabas pa nila na parang kinukonsinte ng presidente yung kapartido niyang yon. So ngayon, eto mga kababayan, naandi dito yung kasagutan doon po sa hinihinging sagot ng mga DD-set mga kababayan. Panoorin po natin etong naging press briefing kanina ng PCO patungkol po dito sa mga issue na nangyayari sa ating bansa, especially sa issue ng mga flood control project. So ngayon mga kababayan, ito pakinggan po natin. Ikine-credit po natin ulit ito dito po sa RTV Malacanang. Kanila po yan, hindi po yan atin. Gagawan lamang po natin ang reaction video. So ito, play na po natin. Magandang araw, Malacanang Press Corps. Ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagkakaroon ng lifestyle check sa lahat ng mga opisyal sa gitna ng investigasyon patungkol sa maanumalyang flood control projects. Kasabay nito, binigyan diin ni Pangulong Marcos Jr. ang tuloy-tuloy na pag-check sa mga records ng DPWH kaugnay sa mga maanumalyang proyekto. Ongoing din ang investigation ng pamahalaan upang matukoy ang mga nasa likod ng mga proyektong dapat sana ay makakatulong sa solusyon ng malawakang pagbaha sa bansa. Sa ngayon, umabot na sa 11 projects ang personal na na-inspeksyon ng Pangulo sa Marikina, Iloilo, Bulacan at Benguet. Kita nyo ito mga kababayan niya ng isang patunay na bumababa sa field ng presidente. At alam ko naman, malimit po ninyong makita sa, especially sa mga website at iba't ibang pahayagan, mga interview sa media, na ang presidente po talaga nag-iikot at tinitingnan yung mga isinusumbong na palpak na proyekto na mga kontraktor na namakyaw ng mga flood control project. At hindi lang yon, kung hindi yung mga kalsada, mga establishmento na hindi mapakinabangan kasi nga mabilis na nasira. So ngayon, kita nyo naman po pag bumababa sa field ang presidente, at bukod pa po dyan, kung mapapansin po ninyo, ipinala-lifestyle check na ni PBBM yung mga empleyado ng gobyerno mga kababayan, especially yung nasasakupan ng DPWH at yung iba pa mga kababayan na may kinalaman po sa issue ng flood control project. Kasi nga, may mga lumalabas na balita na yung mga district engineer talagang nanamasa di umano dito po sa mga flood control project na ito. Nanamasa ng pera at budget mga kababayan dito sa mga flood control project. So ngayon, ituloy pa natin. Ilang araw matapos na matanggap ang mga reklamo sa sumbong sa Pangulo.ph. As of 9 a.m. today, umabot na sa 9,020 na reports kaugnay sa flood control projects ang natatanggap ng Pangulo. Grabe, no? Muling hinihikayat ng pamahalaan ang taumbayan na makialam at isumbong sa Pangulo ang mga questionabling flood control projects. Paano kung kaalyado ninyo? Sorry na lang. Ito. Para doon sa mga kababayan Pilipino po natin, especially doon sa mga DD-set na nagpapakalat ng balita ng mga nakaraang araw about po doon sa kapartido daw ni PBBM or kaalyado ni PBBM doon sa Partido Federal ng Pilipinas na kontraktor daw nung proyekto doon sa may Tuba Benguet, doon sa may Quezon Road na konti na lang, ilang ulan na lang, baka gumuho na yung proyektong yun, di umano mga kababayan, na kung saan idinidikit ng mga DD-set na kinukonsinti daw ni PBBM. So ngayon, pakinggan po natin to. Hindi na kita kaalyado kung ganyan ang ginagawa mo. Ayaw na kitang kaalyado. It might be a little painful. Yan. Baka masangkot dyan yung mga tao na malapit sa atin. Ngunit kahit malapit sila sa atin, mas malapit naman siguro sa puso natin yung taong bayan. Kaya silang unahin natin. Ayan o. Diba? Yan na po. Doon sa mga DD-set, yan na po yung kasagutan na hinihingi po ninyo. O yung mga nagsasabi dyan, nakaalyado daw ni PBBM, yung contractor doon sa may Quezon Road, yung nanamasa doon, ng mga proyekto doon, mga kababayan, na pinapalabas pa na kinukonsinte ng presidente. Eto, maliwanag kay PBBM na po mismo nang galing. Masakit man na may mga malalapit sa kanya na masangkot po dyan, mapatunayan na may kaugnayan dyan sa mga flood control project na yan, mas iisipin niya yung mga kababayang Pilipino po natin
Kasi yun yung mas malapit sa kanya, mga kababayan. Napakaliwanag naman po ng sinasabi dito ng presidente. Masakit man, oo, may mga lalabas dyan na pangalan na malalapit po mismo sa presidente. Pero wala siyang magagawa kasi kailangan niyang pahalagahan ang taong bayan at unahin ng taong bayan kaysa dun sa kanya mga sinasabi na malalapit sa kanya or mga kaibigan niya na nasangkot dito sa mga flood control project na ito. So ibig sabihin, kahit pa malapit sa presidente yan o kahit pa kaibigan ng presidente yan, kaalyado ng presidente yan, basta napatunayan nagkasala, kailangan managot po niyan. Sabi nga dito, it might be a little painful. Medyo masakit nga naman, mga kababayan, na yung mga malalapit sa kanya masasangkot dito. Baka masangkot dyan yung mga tao na malapit sa atin. Ngunit kahit malapit sila sa atin, mas malapit naman siguro sa puso natin yung taong bayan. Diba? Kaya silang unahin natin. Ayan na. Ibinibigay ko na sa inyo yung sagot sa tanong na hinihingi ninyo. Sa tanong pala na ibinabato ninyo, eto na yung sagot na hinihingi ninyo, ibinibigay ko na sa inyo. Yan napakaliwanag naman, mga kababayan. So ngayon ituloy pa natin dito yan. Kung makikita ninyo, ayon po dito sa UNTV News, ikinikredit po natin ulit dito po sa UNTV, ito pong balita na tatalakayin natin na kung saan, sabi po dito, DPWH, EXEC na umanay sangkot sa anomalya sa flood control project, uunahin sa lifestyle check, mga kababayan. Ibig sabihin, yung mga kaibigan dyan, ng mga senator, kaibigan ni, alam nyo na yun, mga kababayan, talagang yan po yung mga uunahin. Kasi kung makikita nyo, napakarangya ng pamumuhay po ng mga yan. At halata naman na talagang pumaldo sa mga flood control project, especially do sa mga ghost project, mga kababayan. Hindi ko naman sinasabi na sobrang pumaldo sila sa mga ghost project, pero parang gano'n na rin yun. Kasi kung titingnan ninyo, sa dami ng yung mga suot nila ng mga mamahaling relo, mga suot nila ng mga sapatos, damit na nagkakahalaga ng daang libo, mga kababayan, dun pa lang makikita ninyo kung gaano karangya ang pamumuhay nila. So ibig sabihin, dito sa pagkakataong ito, dapat talagang sila yung unahin, pati yung mga kontratista na nangontrata ng mga flood control project na hindi alam kung saan po napunta. Ano po yung mga flood control project na iba? Kasi nga, naging ghost project. Anyway, ituloy pa natin. Ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagkakaroon ng lifestyle check sa lahat ng mga opisyal sa gitna ng investigasyon patungkol sa maanumalyang flood control projects. Pinasisilip na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pamumuhay at mga ari-arian ng mga opisyal ng pamahalaan na nauugnay sa umano'y anomalya sa flood control projects. Alam niyo yung naaamoy ko dito? Marami ang mga biglang yumaman na babalik sa pagiging mahirap. Bakit natin nasabi, mga kababayan? Especially, yung mga nanamasa dyan sa mga flood control project na mga district engineer, bukod sa babalik sila sa hirap, talagang makukulong po sila dito kapag ka napatunayan na talagang may kaugnayan sila dun sa mga maanumalyang proyekto na nakuha po nila sa gobyerno. Especially, mga kababayan, yung mga nakipagsabwatan dyan sa mga kontratista, yung naging bagman ng mga kontraktor dyan. So yung mga yan, hindi lang sa babalik sila sa hirap, kasi lahat ng naipundar nila pwedeng kuhanin ng gobyerno yan at pwede rin silang makulong dyan. Yan yung hindi naisip nila noong mga panahong nagpapakasasa sila sa pera ng taong bayan. Anyway, tuloy pa natin. Ito ang inanunsyo ng Malacanang sa gitna ng ginagawang pag-iikot at pag-iinspeksyon ng Pangulo sa mga flood control project ng pamahalaan. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, uunahin sa lifestyle check ang mga nasa Department of Public Works and Highways na nasa sentro ngayon ng kontrobersya dahil sa mga questionableng proyekto. Unang-una po, hindi po natin makakaila na mayroong mga DPWH officials na sinasabing involved. At malamang ay magsimula sila doon. Ayon kay Yusek Castro, wala nang bubuuin pa ang Pangulo na task force na magsasagawa ng lifestyle check. Sa halip, ito ay sasagawa na ng kada ahensya ng pamahalaan sa kanilang mga tauhan. Ombudsman pwede mag-initiate, ang BIR pwede mag-inspect, magkaroon ng lifestyle check sa bawat ahensya na may sakop sa kanya.
Sang-ayon naman Alam niyo mga kababayan, parang medyo hilaw ako sa ganong klase ng kapamaraanan. Yung bawat departamento magsasagawa ng sariling pagla-lifestyle check sa kanilang mga tauhan. Parang medyo hilaw ako dyan. Alam niyo kung bakit mga kababayan? Mas pabor ako kung independent body yung magsasagawa ng lifestyle check dito po sa mga tauhan ng iba't ibang departamento ng ating gobyerno, especially dito sa DPWH. Kasi unang-una, kapag taga dyan lang din yung nagsagawa ng lifestyle check, possible mga kababayan, hindi naman sa hinuhusgahan natin etong DPWH. Pero possible mga kababayan na makontrol din nila or madaya din nila yung resulta ng isasagawa po nilang lifestyle check sa kanilang mga tauhan. Hindi naman po sa sinisiraan natin. Sinasabi lang natin yung posibilidad na baka mangyari. Kaya kung akong tatanungin in my personal opinion, parang mas maganda na independent body yung magsagawa po ng lifestyle check sa iba't ibang departamento ng ating gobyerno para iwas daya. Ano po? Anyway, tuloy pa natin. sa hakbang na ito ang ilang mambabatas. How can they afford having a luxurious lifestyle with kung gano'n lang ang salary nila, magkano na bang talagang salary nila yung official, nagkakasino pa doon, no? As exposed by Senator Lacson, no? So I think it's about time, no, na kailangan na rin siguro magkaroon ng lifestyle check. Gusto niyo ipasabli na yung mga district engineer. Samantala, tututukan naman ni PBBM ang sinasabing flood control projects na pinondohan sa ilalim ng 2026 National Expenditure Program o NEP na una nang natuklasan na umano'y mga ghost o substandard project. Kung yun naman po ay a priority project at naaayon sa NEP, mas accountability is stricter. Mas lalo itong tututukan ng Pangulo. Tama. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Tsaka yun naman talaga ang pinakatama mga kababayan yung tutukan, yung darating na budget para sa susunod na taon. Kasi unang-una, di ba yung budget na isinagawa nitong taon mga kababayan naging kontrobersiya kasi nga talagang sinasabi na marami daw pong anomalya. At ngayon lumalabas nga mga kababayan yung katotohanan dyan po sa budget na yan na nangyari ngayong taon. May mga insertion na hindi maipaliwanag kung saan po napunta at kung saan ginamit. Yun pang ang nakinabang mga kababayan sa insertion. Ito pa nga yung pinakamalupit yung nakinabang sa mga insertion, yung mga pinaghihinalaan na may mga insertion mga kababayan, ganito pa yung sinasabi. Nung hindi pa nila nakukuha yung kabahagi nila dun sa mga insertion. Ito, pakinggan nyo muna to. Yung sinasabing walang kinalaman, walang kaalam-alam, ganito yung sinasabi, nagmamalinis, di umano, pero ganito pala mga kababayan yung diba? Kaya nga sinasabi ko sa inyo na naging maanomalya yung 2025 national budget dahil nga merong mga nagsagawa ng insertion at hindi maipaliwanag kung saan po napunta yung kanilang nakabahagi ng kanilang mga hometown. Tulad doon sa flood control na may nakalaan na 2.9 billion pesos dyan sa Bulacan at hindi maipaliwanag kung saan po napunta yon. Kasi hinahanap ng mga kababayang Pilipino po natin dyan sa Bulacan. So ngayon, pakinggan nyo muna to. 1.4 billion pesos a day. 2024, 2025, gano'n na naman. Nasaan po yun? Diba? Hinahanap ko po. Lalo na sa dakilang nalawigan natin sa Bulacan. Tapos, pagka pininpoint mo, nasaan, etc., yung mga nakinabang, yung mga nagpapasasa, gumagawa ng mga special operation laban sa inyong kababayan. Sasabihin, nasa akin pa daw. Paano nasa akin? Ako nga naghahanap. Ayaw naman magsabi. Saka tandaan nyo mga kababayan hindi lahat ng naghahanap naghahanap talaga. Nakuha nyo yung pinupunto ko? Hindi lahat ng naghahanap naghahanap talaga. Meron diyang siya na yung may hawak, pero hindi ko sinasabing siya, para lang hindi mapaghinalaan na siya yung may hawak mga kababayan or nakinabang noon, kunyari maghahanap siya para hindi mabuntun sa kanya yung sisi. Ngayon, ang tanong natin mga kababayan ganito, saan po napunta yung 12 billion pesos na nakabahagi po ng inyong hometown sa insertion ni Senate President Chis Escudero?
Paulit-ulit nating tatanungin yan kasi hindi niya po sinasagot kung saan po napunta. Di ba mga kababayan? Ngayon, ganun din ang tanong natin kay Senate President Chis Escudero. Saan napunta yung 9 billion pesos? Nakabahagi ng insertion mo. Yan ang dapat sinasagot ninyo sa taong bayan, hindi kung sino-sino yung sinisisi ninyo. Kung sino yung source. Kasi madidemanda sila, takot silang mademanda. Ay, Kaya panakot. ako po kinukwento sa inyo ito, napakahalaga na magkaisa po tayo. Napakahalaga na tutukan natin ang ginagawa ng national government. 1.4 billion pesos a day. Sa kanya pa nga nagmula yan 1.4 billion a day daw yung inuubos sa flood control project. Pero ang tanong natin, saan napunta yung 12 billion? Yung 2.9 billion na lang na nakalaan para sa flood control project, diyan po sa Bulacan, saan po napunta? Diba, yan kasi mga kababayan ang dapat po talaga na nasasagot. Hindi yung kung sino-sino, yung sinisisi, binabato, pero definitely, gaya nga ng sabi ko kanina, hindi lahat ng naghahanap, naghahanap po talaga. Kasi kunyari lang naghahanap, pero definitely, sila pala ang totoong may alam kung nasaan yung isang bagay na hinahanap po nila. So ngayon, kung titingnan nyo mga kababayan, dapat lang, hindi, kung tutuusin, dapat hindi nga lang sasangay ng gobyerno or mga departamento ng gobyerno yung lifestyle check. Kung hindi, pati sa mga senator at mga kongresista para makita naman ng taong bayan kung talagang etong mga ito mga kababayan hindi nagpayaman sa kanila mga posisyon. So ang isa pa dyan, dapat ang magsagawa ng lifestyle check, in my own opinion, dapat independent body at hindi kung sino-sino na nasa mismong departamento lang din. Diba? Dapat independent body na walang pinapanigan na kahit na sino at may lakas ng loob na i-lifestyle check yung mga miyembro ng Senado, miyembro ng Kamara at yung mga empleyado ng gobyerno sa iba't ibang departamento. Yan po yung pinakatama. Diyan magiging komportable ang mga kababayang Pilipino po natin. So anyway, mga kababayan, ngayon, ituloy pa natin etong usapin natin na yan, dito pa mga kababayan sa sinasabi ni Tito Sen na dapat hindi lang din daw yung mga public official or di kaya naman yung mga senator, congressman, yung lifestyle check. Kung hindi, maging yung mga asawa ng mga yon. Kasi nga, oo nga, ganito, lifestyle check mo si, alimbawa mga kababayan, si Bonoan. Pero ang ginawa pala ni Bonoan, lahat ng yaman niya, itinago niya sa pangalan ng asawa niya. Hindi siya makikitaan mga kababayan. Kung isasama yung asawa niya, o di possible na may makita doon. Kaya nga dapat hindi lang yung mismong empleyado ng gobyerno, kung hindi pati yung taong sobrang lapit doon, which is yung asawa niya. Ano po, dahil alam naman po natin na kung ano yung ginagawa ng, halimbawa, kung ano yung ginagawa ng asawa, alam yan ng asawa niya. Kaya kung titingnan po natin, tama din itong sinasabi dito ni Tito Sen. So ipagpatuloy pa natin. Alright, DJ Byron, mega love shoutout po at saka Kuya Mark JC Hernandez. Thank you po sa pakapi po. Maraming salamat po. Ng pamahalaan sa utos na inihirit naman sa Senado na dapat isama ang mga asawa ng mga opisyal ng pamahalaan sa utos na lifestyle check. Balita mula sa Senado hatid ni Radyo Patrol Robert Mano. Robert. Binigyan diin ni Senate Minority Leader Vicente Soto III na dapat isama rin sa lifestyle check maging ang mga asawa ng mga opisyal ng pamahalaan. Kasabay ito ng pagsuporta sa utos ni Pangulo Marcos Jr. na i-lifestyle check ang mga opisyal ng gobyerno sa gitna ng investigasyon sa mga questionable Eto nga Kuya Sani yung sinasabi ko Diba Kuya Sani Reyes, sabi niya dito parang ginulpi ka na tapos sasabihin sa kawawa ka naman. Hindi ko sinasadya. Parang ganyan nga. Kaya dapat independent body yung magsagawa ng lifestyle check, yung hindi nakukontrol ng kahit na sino. Para nang sa ganon, masabi naman ng mga mamamayang Pilipino na naging patas at naging tama yung pagsasagawa ng lifestyle check sa iba't ibang sangay ng ating gobyerno. Ano po? Anyway, ituloy pa natin. At goes flood control project. Ayon kay Soto, magandang hakbang ito para mapigil ang laganap ng katiwalian sa mga infrastructure project ng pamahalaan. Igreed naman ni Senator Sherwin Gatchalian sa pamamagitan ng lifestyle check, mabubunyag kung sino ang mga tiwaling opisyal. Mahalagaan niyang maimbestigahan kung ang kinikita ng mga opisyal ay tumutugma sa kanilang mga ari-arian, lalo't marami umano sa kanila ang hindi nahihiyang ipagyabang sa social media ang kanilang mga yaman.
Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Robert Mano, DZMM. Maraming salamat. Oh, ayan. Pero inyo, tama yung sinasabi dito ni Tito Sen. Dapat hindi lang yung opisyalis ng gobyerno, kung hindi yung mismong asawa din nung opisyalis ng gobyerno ang dapat mga kababayang i-lifestyle check. Kasi unang-una, kung naitago na doon sa asawa, ibig sabihin mga kababayan, kung ang ila-lifestyle check lang, yung tauhan ng gobyerno, paano kung naitago na doon sa asawa? O di magiging malinis lang din yung record mga kababayan ng opisyalis ng gobyerno. Dahil nga naitago niya na sa asawa niya. Kung yung asawa niya, sasalang din sa lifestyle check, o di makikita mga kababayan na talagang may tagong yaman sila. Kaya dapat talaga sa totoo lang, kasama din dyan yung asawa. Ano po? So ngayon, mga kababayan, kung titingnan po natin, napakaliwanag naman po na ayon kay Tito Sen, dapat kasama din yung asawa sa pagsuri ng ating gobyerno, especially mga kababayan, yung mga empleyado ng gobyerno na sangkot sa mga maanumalyang flood control project. So ngayon, ituloy pa natin mga kababayan, etong ating talakayan dito po sa ibininyag ni Congressman Leandro Libiste, na kung saan mga kababayan, yung mga contractors daw, nanghihiram lang ng lisensya para po makakuha ng mga proyekto sa mga flood control project. Ibig sabihin, kung ikaw ay walang lisensya, hindi ka dapat nangungontrata. Hindi ka lehitimong kontraktor at wala kang alam sa ginagawa mo. Ngayon, nagkakaroon pala ng ganyang klase ng dayaan na kung saan yung lisensya pala sa pagiging isang kontraktor, nahihiram pala po para makakuha ng proyekto sa gobyerno. Alam naman po natin mga kababayan kung gaano kahirap ang kumuha ng lisensya para maging isang kontraktor ka. Kailangan meron kang kaalaman at kailangan alam mo yung papasukin mo na mga kontrata. Ngayon, kung wala kang idea sa mga papasukin mo na kontrata, talagang ang kalalabasan ng mga trabaho mo palpak. So parang ganito po yung nangyari dyan. Hiraman ng lisensya, isa yan umano sa kalakaran ng mga contractor na nasa likod ng maanumalyang flood control projects. Ang detalye sa agenda report ni Joash Malimban. Diba? Nagre-renta lang sila ng lisensya, pinahihiram ang lisensya, babayaran lang ng royalty, ganito po yung nangyayari. Tila open secret daw sa construction industry ang hiraman ng lisensya. Grabe, no? Matapos mabunyag ang mga korupsyon at kontrobersya sa flood control projects ng bansa. Sa programang On Point ng Billionaire News Channel, ibinunyag ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste na tila ganito rin ang naging kalakaran sa kanyang distrito bago siya maupo sa pwesto. Kahapon kasi, formal na siyang nagsampa ng reklamo kay District Engineer Abelardo Calalo dahil sa tangkang panunuhol daw ng 3.1 million pesos. 3% kickback daw ito sa mahigit 100 million pesos worth of infra projects sa kanyang distrito. Bukod pa riyan, sinabi raw sa kanya ni Calalo na handa nang makipag-meet ang ilang top contractors para pag-usapan ng porsyento ng SOP na pwedeng tanggapin ni Congressman Leviste. Saka mga kababayan, tandaan nyo baka malito kayo. Kasi yung unang isinuhol po sa kanya, 3.1 million pesos. And then kung tinanggap yon mga kababayan, ni Congressman Leandro Libiste, may kasunod pa na 15 million pesos yon. Hanggang sa meron pa pong iba mga contractors mga kababayan, ang magbibigay sa kanya ng SOP. Kaya nga umaabot yon ng 260 million pesos. Ang problema, hindi tinanggap yung 3.1 million pesos ni Congressman Leandro Libiste dahil nga ang iniisip niya yung kapakanan ng kanyang mga nasasakupan distrito. Kaya nakulong po etong city engineer na ito, etong district engineer na ito na nanuhol po sa kanya. Ano po, so ngayon ituloy pa natin. Kwento niya, ang former congressman daw tumatanggap ng 10 to 20% sa bawat government project. Grabe, no? Wala na rin daw proper bidding at tila si former congressman na ang pumipili ng kanyang mga kontraktor. Sa pagsusuri ng Billionaire News Channel, napag-alaman namin na may 2 contractor sa 1st District ng Batangas na kabilang din sa top contractors sa buong probinsya. Isa rito ang Vicmar Construction Incorporated na may hawak ng isang flood control project na tila palpak at tinipid ang isang proyektong binisita mismo ni Congressman Leviste. Pagmamay-ari ang kumpanya ng isang Eugene C. Moreno. Nasa mahigit 1 bilyong pisong flood control project contracts ang nakobra ng kumpanya mula 2022 sa buong probinsya ng Batangas. Grabe, no? Nasira ito ng Typhoon Christine at kaya pala nasira dahil yung 15 meters dapat
ay 4 meters lang pala. And we were able to then have this rare opportunity to measure it, and it begs the question, yung ibang mga sheet piles lahat ay dinadaya din ba? Isa rin dito ang VR Patron Builders and Development Incorporated sa pamumuno ng isang Mark Lester Agbing patron. Grabe. Mula 2022, nakakubra ito ng halos 1.2 billion pesos sa flood control projects ng Batangas. Ayon kay Congressman Leviste, tila nagsasagawa ng license lending ang kumpanyang ito, kahit na non-transferable ang isang lisensya ayon sa Philippine Contractors Accreditation Board. Ani Congressman Leviste, may isa pa raw contractor sa Batangas na nakakakuha ng malalaking kontrata dahil sa panghihiram ng lisensya. Bagamat hindi niya sinabi kung VR Patron Builders and Development Incorporated ang hinihiraman na kumpanya. So, are you saying that ito pong tatlong... May isa pa na May isa ba? Okay. nanghihiram ng Go ahead, sir. lisensya. Please identify. But I would rather protect my personal safety. Mariin namang pinabulaanan ng presidente ng kumpanya na si Mark Patron ang mga alegasyon ni Congressman Leviste. Aniya, hindi raw sila nagsasagawa ng license lending at ginagawa raw nila ang kanilang buong makakaya para masiguradong secure ang image at standards ng kumpanya. Pero ayon kay Congressman Leviste, hindi dapat ilagay sa district engineers at contractors ang lahat ng sisi. Dahil mayroon pa daw mas malaking isda na tila nag-orchestrate ng korupsyon sa pondo ng infra projects. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel. Hirama. Alam niyo, sa totoo lang mga kababayan, siguro ito na rin yung time para malinis ang ating gobyerno. Buti na nga lang na andyan dyan ang ating presidente mga kababayan na talagang handa na papanagutin lahat ng nagkasala, especially dito po sa issue ng mga flood control project. Kasi, di ba, nung una tinatawa-tawanan lang nila ang presidente, nung ina-announce mga kababayan yung naging accomplishment dito po sa mga flood control project na ito, na kung saan nung biglang umulan, bagyong Karina noon mga kababayan, biglang binaha ang buong ang ibang lugar sa Kamaynilaan, and then yung ibang lugar dito po sa Pilipinas. So ngayon, ng mga panahon na yan, yung mga kontraktor na gumawa niyan, tinatawa-tawanan lang ang presidente. Kasi nga, wala yung iba, kinurap nila yung pera, may mga ghost project sila, at hindi maayos yung gawa po nila, at ginamitan nila mga kababayan ng mga substandard materials. So ngayon, eto na yung panahon para singilin kayo ng presidente sa lahat ng mga ginawa po ninyo na anomalya. So dapat lang talaga sa inyo na kayo ay makulong, dapat lang talaga sa inyo na kayo ay pagbayarin. Kung maaari nga, lahat ng naipundar ninyo galing sa pangungontrata ninyo, kuhanin ng gobyerno. Kasi biruin nyo mga kababayan, wala pong walang makakapantay na kaparusahan sa ginawa po ng mga ito. Kung tutusin, kulang na kulang pa nga na maubos yung kanilang yaman dahil po sa kumpara sa hirap na dinanas na mga kababayang Pilipino po natin tuwing magkakaroon ng matinding sakuna, tuwing babahain yung kanilang mga tahanan dahil hindi nga maayos yung mga flood control project na ipinagkatiwala sa mga contractor na yan. So ngayon, mga kababayan, maliwanag naman po dito na ibinulgar ni Congressman Leandro Leviste yung maruming kalakaran ng pagpapahiram ng lisensya or hirama ng lisensya nitong mga contractors na ito. So dapat, ito po ay maimbestigahan at mapapanagot po ang mga ito kung sakaling mapatunayan na ito po ay nagkasala. Dapat nga hindi lang basta mapapanagot Kung maaari, dapat kung may mga lisensya yung iba, kuhanin yung lisensya at kuhanin lahat ng naipundar nila sa kanilang pangungontrata galing po sa gobyerno.